Ito, pa sa'yo. Taya Hu, salamat sa'yo. Pag gumaling na si Manman, magpapadala kami ni Rong ng pera sa'yo agad-agad. Dalhin si Manman sa ospital. Mas mahalaga pagpapagamot ng bata. Salamat, Tita Hu. Ziazi Tita Hu. Si Chen Shulan, talagang mabuting pangalawang ina yan. Kahit may sakit si Manman, pinahiram pa ng pera para dalhin sa ospital. Mas inaalagaan pa siya kaysa sa sariling anak, si Yang Yang. Kung talagang mabuti nga. Et dit Sana Indi Sobran Peya si maman. Ano pa biye? Nakakakuha ng mabuting kita, si Hirong sa kanyang piggery. Yan ay kauna-unahan sa ating baryo. Ang pera, hawak lahat ni Chen Shulan. Naniwala ka ba sa kanya? Walang pera pa magpagamot ng bata. Si Erong Lang Yang Walang Seze, Walang Kamaleon. Nahulog siya sa bitag, wala siyang kamalay-malay sa nangyayari. Bakit ganito ang nangyari? Kilala mo ang itsura ng tao, pero hindi ang... Sinasabi ko sa iyo, si Chen Shulan yon. Ang dami niyang diskarte, parang bruja. Lahat ng pera na sa kanya, wala siyang binibigyan. Huwag na, nakakatakot na talaga. Dok, kamusta anak kayo? May tanong kayo? Kung nalete pa, magkakaproblema. Anong klaseng magulang kayo? Grabe ang taas ng lagnat ng bata. Ito. Kinay na umaga ayos lang siya. Umalis lang kami sandali. Pagbalik namin ganito na siya kaini. Akala ko nakukunwari lang na may sakit yung bata. Nak, kukunwari? Paano magiging ganyan kainit? Dapat bang ganyan ang magulang? Buhay ng bata ang kapalit kong huli. Doktor, aminado kaming nakulang kami. Kailangan mong iligtas ang bata. Pasensya ka na, Manman. Palagi akong abala sa babuyan na hindi ko man lang napansin ang lagnat mo. Wrong gu kasalanan kayo ito. Kasalanan ko na hindi ko naalagaan si Manman. Ilang beses nagkasakit si Manman, dinadala ko siya sa ospital, pero sinasabi ng doktor wala siyang sakit. Akala kayo ganon din na yan. Nagkasakit siya ulit para lang makainom ng soft drink. Sino ang makakaalam? Manman, pag gumaling ka, bibilhan ka ni Tita Chen ng soft drink, okay? Kaya sa susunod, wag na magkunwari na may sakit. Hindi mo ito kasalanan. Kulang sa disiplina si Manman. Ayan na naman, sinasabing nakukunyari akong may sakit tapos sa harap pa ng tonto. Pek, ang babae talagang to, ang galing manguto. Pumunta nga siya sa ospital na ilang beses, pero hindi para ipagamot ako, kundi para makipagtagpo sa dating asawa. Iniwan lang ako sa labas ng basurahan buong araw, wala man lang gamot, pero nakaligtas ako. Kahit sabihin ko itong nangyari, hindi rin naman maniniwala tong bobo kong tatay. Paano nangyari ito? Paano nagawa ito ni Shulan kay Manman? Magpagaling ka, Manman. Paglabas mo ng ospital, bibilhan ka ni Tita Chen ng manok para bumawi. Salamat, Tita Chen. Bumili na manok, kalikohin, naibigay na lahat ng pera sa kabit. Araw-araw pagod at may sakit, nagnanakaw sa tambakan ng basura, ganyan ang buhay. Pagbalik, sabihin kay Itay akusado na naman na maginang ito. Sa halip na makinig, sermunan, sino ang hindi mababaliw? Totoo ba lahat ng sinasabi ni Manman? Kinan ba talaga SI Shulan SA anak kayo? Kailangan kong alamin. Shulan, naalala ko may issue sa piggery. Bahala ka na kay Manman. Huwag kang mag-alala, akong bahala kay Manman. Sige. Ewan ko ba kung anong nangyari sa tanga na to. Inabutan pa ng hospital ang malit na walang hiya. Pongya. Tingnan natin kung paano kita ayusin ngayon. Walang ya, anong tinitingnan mo? Isang araw puro sakit ka na lang. Ubos na ang pera sa bahay dahil sa'yo. Parang nanay mong hindi ka pansin-pansin. Alis ako saglit, hintayin mong umuwi ang tatay mo. Alam mo na kung ano ang dapat at hindi dapat sabihin. Kung mali ang sinabi mo, itatapon na lang kita palabas. Kailangang malaman kung totoo o hindi ang... Masamang matandang bruja. Dapat ipakita ko sa tatay ko ang tunay mong mukha. Nakakalungkot lang, masyado pang bata ang katawan, may lagnat pa, kaya umurong muna. Bes sa hugis, arang si tatay yun sa labas ng pinto. Alam mo, si Tita Chen naman ang laging kasama ko sa kwarto, hindi siya umalis kahit kailan. Hanapin si Tito Hu. Ang kapal na mukha mo, ang lakas ng loob mong mag-imbento ng kwento. Tingnan natin ngayon kung di ko si Rain yung bibig mong yan. Anong balak mong gawin? Hindi ko pa sinasabi sa tatay ko ang tungkol sa inyo ni Kyung Hu. Kung mangyayaring may gawin ka sa akin, sasabihin ko yan sa tatay ko.
Malisyosong bata ka, nang haharas ka ba sa akin? Kung ganon, mukhang hindi kita patatahimikin. Shulan, anong ginagawa mo? Yemye, gayong maraming tao sa ospital. Mamaya na lang. Tingnan natin kung hindi kita parusahan. Nag-iisip lang ba ako ng sobra? Wala balak si Shulan na saktan si Manman. Pero ang tungkol sa kalaguyo, kailangan kong malaman yan ngayon. Magandang araw ngayon. Saan siya pupunta? Bakit ang saya niya? Pipuntahin sa Hujihua. Hindi pwede. Kailangang sundan ko siya. Tiyahua. Shulan. Miss kita talaga. Yung walang kwentang yun, hindi ka ba niya inawe? Shulan. Itong walang hiya. Anong ginagawa mo? Hindi pa nakasara ang pinto. Gabing-gabi na, lahat nagpapahinga na, wala ng tao. Nakuha ingat na lang tayo baka may makikita. Ano NG balak mo? Asawa kita gusto kitang yakapin, kailangan ko pa bang magtago? Tiyahua. Magtis ka muna ha? Yung babuyan na inutil na yon, sa isang taon, kikita ng ilang libo. At saka, may malaking bahay pa siya. Kapag nakuha ko na yung dalawang iyan, lilipat tayo sa malaking siyudad. Kakain na masarap, inom na masaya. Mag-enjoy biyong buhay. Pero yung inutil na yon, kahit gaano pa siya kabobo, yung bahay at babuyan. Hindi naman ganoon kadali makuha iyan. Shulan, di na ako makapaghintay. Kunin na natin ang pera at umalis. Hindi pwede. Ang bahay ng walang kwenta na iyon ay maraming halaga. At saka, palaging inisip niya na si Yang ay anak niya talaga. Pagkatapos kong alisin yung walang silbi na iyan, ililipat ko ang bahay sa pangalan ni Yang. Gapala. Pati ang kanyang pijeri, gusto ko rin mapasa akin. Tama ang sinasabi mo. Nagbebenta ng insurance ang kaibigan ko. Ipapakuha pa namin sa kanya ang ilan pang death insurance policies para sa mag-amang yon at pagkatapos ay makakakuha kami ng accidental death benefit. Kuya Hua, para ka ng isang lalaki. Pagkatapos kong patayin ang mag-amang iyon. Kapag nakuha na namin ang pera, kaming tatlo. Pagkatapos ay magiging maayos ang lahat. Masyahan sa buhay. Ang dalawang ito, ano nga ba talaga ang pinag-uusapan nila? Kung ganoon, hindi ka dapat pumunta rito sa susunod na mga araw. Para walang mapansing mali ang walang kwentang yon. Huwag kang matakot. Walang kwentang tao, hopeless romantic. At nakinig sila sa akin ng walang pagtatanong. Muntik ko nang mapatay pati ang walang kwentang anak niya. Ang aming lanlan ay kahanga-hanga. Bakit? Kapatid na Hua. Timanjin. Maari mong kunin ang perang ito at gastusin sa anumang paraan na gusto mo. Ibibigay sa iyo mamaya. Matapos siyang patayin, dinaya na mag-ama ang lahat ng kanyang pera at bahay. Kaya, ang aming pamilya na may 3 miyembro, pumunta sa Kyoto, bumili ng bahay na may courtyard. Pasensya na lang kay Lanlan. Anong pasensya? Mag-asawa naman tayo. Bakit mo sinasabi ang ganitong bagay? Hirong. Hirong. Y. Tinako mo ako. Budi na lang pusalang pala. Akala ko si Hirong yung inutil, natuklasan na. Isasara ko na ang pinto. Sa Gina, uwi na lang tayo agad. Itong nangyari, isipin na lang natin na isang babala ito sa atin. Dapat makuha na natin agad ang pera at bahay bago natin pag-usapan pa. Alis ka, pusang... Tama lahat ng sinasabi ni Manman.
kaya laging siya ang binibintang ni Shulan. Memen. Bakit mo hinayaan na mabasag ang pinggan? Paborito pa naman ito and I, Papa. Papa, hindi ako. Si Tita Chen ang nakabasag. Bakit mo naman ako pagbibintangan ng ganyan? Hemanman, sapat na ang pagkakamali mo. Pinagbintangan mo pa si Tita Chen. Sige, mag-time-out ka sa tabi ng dingding. Papa, masakit ang ulo ko. Hindi ba sabi ng doktor ay ayos ka na? Maging mabait ka, ha? Pagod ang papa mo, hayaan nating magpahinga, pwede ba? Hindi ko binasag ang florera. Si Yang Yang ang may gawa. Pasensya na, ako ang bumagsak ng plorera. Ate, huwag kang mag-alala. Basta ako ang nagsabi, hindi ka pagalitan ni Papa. Maging mabait ka, aminin mo lang ang mali mo kay Papa. Papatawarin ka naman na Papa. Hindi pwede magsinungaling ang bata. Aba, hindi ka lang nagsinungaling. Pinagbintangan mo pa si Yang Yang. Siguradong papaluin kita ngayon. Man. Papa, pasensya na sa'yo. Man, tingnan mo, dinalhan ka ni Tia Chen ng soda. May lagnat pa rin asime. Hindi ka pwedeng uminom. Oo. Umin. Kapabayan kayo ayon round, hayaan kong pakainin si Manman. Umalis at magpahinga. Ako na ang bahala kay Manman. Napakahirap alagaan ang dalawang bata ng mag-isa. Ano ang problema ng lokong itong gayon? Dati ay nakikinig siya sa akin ng gayon, tinatanggihan na talaga nila ako. Kirong, mag-isa ka na naman nakikipagbuno para kumita at mag-alaga ng bata. Hindi sapat ang lakas mo para diyan. Lam kayo na yun. Hindi ko naibigay kailangan ni Manman. Kasalanan ko ito, pero lahat ng ginawa ko para sa ikabubuti ni Manman. Masyado ang iniisip mo. Ngayon, di abala ang farm ng baboy. Alagaan ko si Manman simula ngayon. Ang bait ng tatay ko bigla sa akin. Sa orihinal na kwento, wala ito dito. Dahil ba sa akin kaya nag-iba ang takbo ng kwento? Kirong, salamat sa pag-unawa mo sa akin. Memen, si Tita Chen ay gagawa ng mabuti para sa iyo mulang gayon. Itong soda ay pwede mong inumin kapag gumaling ka na, okay? Oh, mas mabuti si Rong sa akin. Ang tatay mong hangal. Ikaw pa rin, nagtataksil ka pa rin. Itong walang kwenta. Naglalandi kasama ang kalaguy. Ngayon nagkukunwaring mabuting asawa at ina. Sige na. Walang problema. Maari na mag-isa si Yang Yang sa bahay. Hindi ako mapakali. Ang mga galaw ni Herong gayon, napakakakaiba. Bakit? Kirong, gayong araw nagkita kami ng deti kong asawa, si Huzihua. Ngayon kayo lang naman. Meron siya cancer. Kaunti na lang ang oras niya. Pumunta ka sa kanya dahil dito. Wala siyang pamilya, mag-asawa naman kami kaya kailangan ko siyang bisitahin. Pero Kirong, huwag mo akayo sisihin. Nagawa ko ito ng walang Normal lang ito. Hindi kita sisihin. Ganun pala. Nagkamali ako ng hinala kay Sulan. Wala sila ni Huzihua. Ang ugali ni Kafelan kay Manman. Kirong, sobrang bait mo sa akin. Salamat sa pag-unawa mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako makikipagkita sa kanya ng walang pahintulot mo. Sa simula't simula. Ikaw lang ang pinakamamahal ko. Oy, yuway, ang galing numero. Ikaw daw ang pinakamamahal. Pero ikaw, di ba ang mahal mo ay ang kabit mo na magkasabot sa akin? Kasi yung kawawa kong tatay, nagtatrabaho pa rin para sa inyo, pinapakain ang anak ninyo. Anong sinabi mo? Tatay, wala akong sinabi. Anong nangyayari sa tatay? Nagkakatuliro ba sa kahibangan? Kirong, ano nangyari si? Hindi naman nagsalita si Manman. Baka masyado kang pagod ngayon. Kagabi sa babuyan, nag-ingay ang mga baboy, hindi ako nakatulog ng maayos. Kirong, magpahinga ka na lang, ako na ang bahala dito. Sige. Ano ba talaga ang usapang ito? Ngayon, nakita kayo na si Shulan at Huzihua na may kasama. Hindi kaya. Hindi talaga si Yang Yang ang tunay kong anak. Kirong, gayong gabi ba tayo? Medyo pagod ako. Bukas pupuntahan handaan binyag ng apo ni tita. Matulog na tayo ng Anong sinabi ng lataong iyon kay Herong? At ang lamig niya sa akin. Mukhang kulang pa ang leksyon.
Kailangang paalisin siya sa lalong madaling panahon. Si Chen Shulan at SI Hu Jihua, may tinatago sa akin. Kailangan kong malaman ang totoo. Ikalamang kapit siya ayan. Ikaw at mga kapatid mo bahala sa pagsubaybay sa kanya. Isaka, maghanap ng tutulong sa Hong Kong para magpadna-test. Mahalaga ito sa akin. Huwag kang mag-alala. Siyak na malalaman namin ang katotohanan. Uy, hindi ba ito ang pinsan kong ikinasal sa may-ari ng babuyan? Bakit may oras kang bumisita ngayon sa bahay ko? Huwag nang magdaldal. Tatananjan lang kita. Gusto mo ba kumita ng pera? Siyempre gusto. Ate, may trabaho bang ipapakilala? Wala akong trabaho dito. Pero may racket ako. Pwede kang kumita ng pera. Anong racket ete? Basta tama ang presyo. Sabihin mo lang agad. Tengali. Sa amin na say Tita Hu. Magpapabinyag para sa apo niya. Sa oras na iyon, Hindi ko gagawin ito, labag sa batas ito. Kung malaman ng nanay ko, lagot ako. pumunta ka ng palihim, walang makakahalata. Magpanggap ka lang na napadaan, pasasalamatan ka ng mga tao. Pero, Ano pa bang inaisip mo? Ayaw mo bang kumita ng pera? Kung magtagumpay ito, ibibigay ko sa'yo. Lamanding piso. Mukhang malala na ang sakit ni Third On. May pera na kayo. Pwede mo na siyang dalhin sa ospital para magpagamot. Zimanman. Anak-anakan mo siya. Kahit kami may relasyon din, kaya. Kailangan dagdagan ng bayad. 6 na kan. Anong naron? Sige. 600 kung 600. Kung hindi lang kita pinsan, wala kang ganitong chance. Deal. Ate. Pero, paano natin gagawin to? Madali lang. Talikid. Huwag mo nang alalahanin yan. Six ete, hintayin mo ang balita ko sa'yo. Salbahin. Gagawin kitang kasuklaman ng lahat. Hindi ka na makakaligtas. Halika, halika. Congrats. Ngayon, ang apo ko ay 1 buwang gulang na. Kumain at uminom ng maayos. Bilis, kumain na kayo. Oo. Kalilipasa lang sakit ni Manman. Kailangan madagdagan ng nutrition. Halka. Body kumain ka pa. Nay, gusto ko rin ng isa. Kung gusto mong kumain, bumili ka na lang ng makakain mo. Gumaling na ang 8, kaya kailangan natin siyang alagaan at siguraduhin kumakain siya ng kain para manatiling malusaw. Tuwag. Sinusubukan niyang muling ibalik ang dating personalidad bilang madrasta. Napakabait ni Shulan kay Manman. Ahong. Sa wakas ay natagpuan mo na ang tamang asawa. Para quel moment? Mas mahal pa kaysa sa sarili niyang anak. Si Chen Shulan pala halata. Bakit noon hindi ko napansin? Mabait na bata si Manman. Basta maalagaan mabuti si Manman, masaya ako. Ang kapal na mukha, nakakainis. Tatay, busog na ako, lalabas na. CJ, dahan-dahan Ling, maingat ka. Dahan-dahan Ling, Manman. Bilisan monta. Pangyang. Sumunod ka sa 8 mo. Kung gumawa ng mali si Ete, agad-agad bumalik at sabihin sa akin. Huwag mo kalimutan. Yang sinabi kayo sa iyo noon. Bilisan mo na. Papa, maglalaro din ako. Lemem, ang sarap nito.
Yang. Kapag may nawawala sa bahay ni Tita Hu, sabihin mo lang na ang 8 mo ang kumuha. Sa ganon, ikaw lang ang papabora ng papa mo. Saji, maglaro ka na. Weird, parang may nakita akong anino kanina. Ate, anong ginagawa sa kwarto ni Lola Hu ng pali? Anong pakialam mo? Hindi mo ba sasabihin sasagutin ko kay tatay? Pumapasok ka sa ibang kwarto, baluin ka ni tatay. Sabihin mo sa kanya, ako ang pinalo ni tatay. Ako ang bahala sa'yo. Kakaiba? Kita ko kanina may tawe. Ano? Nawawala ang natanggap na regalo. Kanina lang, inilagay ko yung pera sa kwarto, tapos sa isang iglap lang. Nawala na. Mga kapitbahay natin to, sino gagawa nun? May nakikita ba? Marami-rami rin ang halaga ng regalong yun. Yang. Anong kinikilos mo na parang may tinatago? Ako, Tita Hu, hindi mo kinuha ang pera, di ba? hindi ako iyon. Paano ka pinapaaral ng iyong ina? Paano mo nagawang magnakaw ng pera? Tingnan mo, turuan kita ng leksyon. Ano kaya ang ginagawa ng mag-inang ito? Pinahahalagahan ni Chen Shulan ang anak. Sira. Hindi nila ako pinuntahan. Nakalayo ako kinahiyang at Chen Shulan, kaya hindi sila nakalapit. Hindi ako, si ate iyon. Kagabi nakita ko. Si ate lumabas mula sa kwarto ni Lola Hu. Tama na. Yang. Ano, si Ed ang nagnakaw. Man, hindi niya gagawin yan. Totoo ito. Natatakot akong magsalita, baka bugbugin ako ni ate. Si Manman pala nagnakaw ng pera. Bata pa lang ito. Paano niya nagawa ang bagay na ito? Narinig ko tungkol kay Himanman, hindi mabait at pasaway, madalas nagagalaw ng pera sa bahay. Mukhang totoo. Akala ko mabait ka, si Yang ay inosente at mabait. Hindi kayo akal na kaya mong gumamit ng kasamang paraan para idiin ang 8 taong gulang na bata. Manman, ikaw ba talaga ang kumuha ng regalo? Si Hayang lang ang nag-iimbento. Magkasama tayo palagi. Sinasabi mong nagnakaw ako? Kailan ko ginawa yon? Yang. Huwag ka matakot. Ano ang nikita mo? Sabihin mo lang lahat. Kanina habang kumakain ako, nakita ko si ate lumabas mula sa kwarto ni Lola Hu. Tinanong ko siya kung ano ang ginagawa niya pero hindi niya ako pinansin. Ang ibig mong sabihin ay nakita mo lang akong lumabas mula sa kwarto ni Lola Hu at hindi mo nakita na nagnakaw ako ng pera? Ako, Tingnan mo itong pagkakaliwang ito. Si Manman ay nag-aral na Siguradong inisip niya na tulungan si Lola Hu na bilangin ang halaga ng pera. Memen. Pag natapos bilangin pera, ibalik agad kay Lola Hu. Oo, tama ka. Ito, Ang bata ay mabuti, si Manman nga. Simula pagkabata, nag-alaga sa kanya. hindi niya yan kukunin. Ganyan ka bata, agad natutong magnakaw ng pera paglaki. Bilisan mo ibalik ang pera. Makalampas na ito. Oo nga, magkapit-bahay lang tayo. Herong, sabihan mo anak mo na ilabas agad ang pera. Para pa kasi siya. Dinayalam. Himihingi ako ng paumanhin para sa bata. Manman, matapos mabilang ang pera, ibalik mo agad kay Lola Hu. Sabi ko di ko ninakaw ang pera. Tita, huwag mong isipin na bata pa ako at ilagay sa akin ang sisi. Di ganyan ang ibig sabihin ng Tita Chen. Wrong kuya. Herman Man, Uy, magaling talaga siya sa pagiging bantay. Tatawag kang magnanakaw ng sarili mong ama. Tingnan natin kung paano ka makakabangon, bata. Hangal na tatay, dinagdagan pa problem. Kawawa naman ang dating may-ari. Herman Man. Ipakita sa kanila ang laman ng bulsa. Walang katibayan sa salita lang. Walang sinuman ang pwedeng manira sa anak ko. Kakaiba, si Papa Tangadeti, ngayon pumapanig siya sa akin. Sige, i-check nyo. Wala naman akong ninakaw. Malinis ang konsensya ko. Huwag maniwala sa sabi-sabi. Maniwala sa nakikita. Wala namang nasa bulsa ni Maman. Naniniwala na kayo na hindi nagnakaw si Maman, di ba? ONGAE, Muka. Nagkamali tayo kay Maman. Mabait na bata si Maman. Dati, nagmadali tayong magdesisyon. Sobrang laki ng halaga ng pera. Kahit na magnanakaw, hindi dadalhin sa bulsa yan. Ano ang ibig sabihin mo? Bilang pangalawang ina ni Maman, Simulat Sapple, wala ka bang tiwala sa kanya? ONGA. Ang gawin ni Shulan ay napakakaiba. Bilang magulang hindi ba dapat unahin na ipagtanggol ang anak?
Siyempre, hindi naman tunay na anak. Paano ba talaga mag-alaala? Hindi. Ron, hindi ko ibig sabihin yan. Takot lang ako kay Manman dahil bata siya. Paano kung magkamali ng direksyon? Ano ang magiging paglaki kung may mali siya? Kani-kanina lang, sa likod ng bato sa may pintuan. Nakita ka o. Mukhang may tinatago siya. Tapos nung nakita ako, nagpanik siya. Hindi ba baka nagtago ng pera? Nag-isip na baka Mali ang intindi kay Shulan. Alam niya ang ugali ni Manman kaya ganun ang ginawa. Ako itong pangalawang ina. Kahit anong gawin. Molly pa rin. Shulan, huwag mong sabihin yan. Nakikita ng lahat ang iyong kabutihan. Si Himanman ang pasaway. Tama NGA. Si Himanman ba ang nagnakaw? Pumunta sa bato, hanapin natin para malaman. Sige. Tara, samahan niyo ako para tingnan. Party Magamali. Malin natin si Manman. Halika. Ange Peranandito. Ang halaga. Ang halaga ay tama. Ito ang pera ko nawala. Nahanap na. Man, disappointed aside Tita Chen. Ang magnakaw sa bahay ay isang bagay, pero bakit mo nanakawan ang iba? Sinayang mo ang kabutihan ni Tita Hu sa iyo. Itong batang ito, magnanakaw pala sa amin, hindi ko matanto. Sabi mong nagnakaw ako, pero baka si Heyang ang may gawa. Sinisigaw ng magnanakaw na siya ang huhuli. Hindi ako yan. Man, ikaw talaga. Sige na. Kunyari kapatit mo nagnakaw. Sana, ayaw na kitang makitang magkamali ng ganito uli. Bakin gayong ganyan na si Maman? Paano na paglaki niya kung ganito siya? Oo nga, kawawa naman si Shu. Ang hirap maging madrasta. Ang nakagawa ng mali sa akin lang ang makakaalam kung gaano ako nalulungkot. Ganon ba, madrasta? Man. Mag-apologize ka na kay Tita Hu nananawala AKO. Patatawaran ka naya. Ang galing nilang magdrama, ang mag-ina. Pagkakataon ni Chen San ay napakatamang oras. Kung di ko lang naririnig ang iniisip ni Manman. Natatakot ako na baka si Manman nga ito. Hintayin. Ang tusong ito ay talagang madeya. Good ding marami akong paraan para matalo sila. Anong pag-sorry? Hindi pa nga nahahanap ang totoong nagnakaw ng pera. Hindi dapat mapagbintangan ng walang dahilan. Manman, sinasabi mo ba na may nagnakaw ng pera? At sinadyang paratangan ka? Siyempre, may paraan ako para mahanap ang totoong nagnakaw ng pera. Nung nag-aaral pa ako, sinabi ng guro na ang fingerprint ng bawat isa ay iba basta kumuha ng puting papel at tinta. I-imprint ang fingerprint mula sa pera. At isa-isang ikumpara sa mga tao sa lugar. Ganun malalaman natin kung sino talaga ang nagnakaw ng pera. May puting papel at tinta kami sa bahay. Kukunin ko yan ngayon. Malakas ang tiwala ni Manman sa sinabi. Baka hindi nga siya ang gumawa nun. Kung totoo yun. Nakusahan natin ang batang ito. Parang sa investigasyon ng pulis, may pagkuha ng fingerprint. Ang talino ni Manman, iba talaga pag nakapag-aral. Nakakainis. Paano naging matalino bigla ang batang ito? Dumating na. Dinala na. Eh ang sabi mo, galing ako sa kwarto ni Tita Hu, ako na mauna. Sino sa inyo, tito, tita, saka mga pinsan ng susunod? Ako na. Ako na lang. Tatay, kung matagpuan ko ang tunay na magnanakaw, pwede ba siyang ikulong? Siemper. Malaking krimen ang pagnanakaw. Kahit papano, 10 taon ang Itong tanga kong tatay, sobra naman ngayon sa pakikiisa. Halika na, Tio Chen, ikaw na lang ang natitira. Hindi ako. Hindi sinasadya. Siya ay pinsan ko. Chinchinsen, ano ang sinasabi mo? Naawa ako sa inyo at tumulong, pero hindi ko akalain ikaw ay walang utang na loob. Kung hindi mo aminin ngayon, hindi kita matutulungan. Ay naku. Mukhang malubha ang sakit ni tita. Kapag may pera ka na, madadala mo na siya sa ospital para magpatingin na maayos. Hayang, hindi ako ang magnanakaw, bakit mo ako pinaghinalaan? Paumanhin. Ate, hindi ko ginawa ang maling hinala, kasalanan ng nanay ko. Kiyong, Tama na. Sorry, Tita Hu. Ako ang hindi nakapagturo ng maayos sa Uwi muna kami. Babalik ako sa ibang araw para humingi ng tawad. Tara na.
Talagang nagtatanggol sa anak ah. Kung si Himan man siguro, tubugbog na siya ngayon. Sorry, man. Dati si Papa, mali ang tiwala kay Chenshu, simula na yan pa. Hindi na kita huhusgahan at sasaktan. Paparusahan ko ng doble ang sasakit sa'yo. Rongo. Mansanas. Bakit kailangan magkaroon ng balat? Manman, kain ng mansanas. Kakaiba, paano nalaman ni tatay na mahilig ako sa mansanas pero tamad ako magbalat? Nakakainis. Mag-ama, nagpapakita ng pagmamahalan nilang dalawa. Nakatayo pa rin doon ang yangyang ko bilang parusa. Rongje, mahigit 1 oras nang nakatayo si Yangyang. Alam niya na mali siya. Hayaan mo siya magpahinga ng ilang sandali. Dati akong pinaparusahan sa pamamagitan ng pagtayo sa sulok. Pinagmumulta silang lahat ng 3 oras. Sobrang manhid na ang mga binti ko sa pagtayo. Hirap na tumayo ang nakababata kong kapatid ng 1 oras. Hindi ko binubuli ang kapatid ko. Tay, pwede ba akong umupo sandali? Ang manhid ng mga binti ko. Kapatid na Rong. Mali pa ang bata, wala pang kontrol sa lakas. Alam na niyang mali siya at di na ulit na mambuli sa kapatid niya. Pinaparusahan mo siya ng ganyan. Baka isipin nilang ina-attack ko si Maman. Walang lumapit para manghingi ng tawad para sa kanya. Dapat matutunan ang leksyon. Patuloy na nakatayo, walang sinuman na pwedeng payagan siyang umalis. Ikaw, batang walang hiya, mukhang bata ka pero tuso ka. Nangahas kang lokohin si Yangyang, hintayin mo ako. Auntie Chen, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magsasalita si Yangyang nang walang kwenta ngayon. Huwag kang magkunwari. Maghintay ka. May oras pa tayong magharap. Ikaw ang maghintay sa akin, hindi natin alam. Chen Shulan. Gayong pinalitan ko na ang buhay na ito. Hindi kita papahingahin. Mas mengyari sa Hujihua. Tao ko sinundan siya ng 1 buwan. Walang napansin na kakaiba. Pero nalaman ng tao ko na 5 taon na niyang tinitirahan ang lugar na yan. Si Chen Sulan ay dinadala si Hiyang doon kada 10 araw. Ang dalawa ay nagpapakilala bilang magkapatid. Ganong gapala. Salamat, Kuya Lima. Alam kayo na. Walang inumin, kapatid Teo. Ano ang balak mong gawin sa mga taksil na yan? Kuya ang bahala sa'yo. Salamat, Kuya Lima. Huwag munang magmadali. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Pagbayaran ang utang nila sa akin. Doblehin ang halaga. Sige, sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Kuya Rong, masama ba ang pakiramdam mo sa kung saan? Mukhang namumutla ka. Sa orihinal na kwento, tila isang epidemya ang sumiklab sa sakahan ng baboy na pagmamay-ari ng simpleng ama. Maari kayang nagsimula na itong gayon. Hindi dapat ganon kabilis. Salad. Mukhang kailangan ko ng mas mag-ingat. Ngunit, magandang dahilan yan para gamitin. Shulan. Biglang nagkasakit ang mga baboy sa bukid ng magdamag. Ang mga baboy na handa para sa merkado ay hindi na kailangan at mga kasosyo ay babawiin. Kung magpatuloy ito, di natin mawawala lahat. Kailangan pa rin nating mawalan ng Pag-alis ng puhunan. Paano nangyari ito ng biglaan? Ito. Kuya Rong, huwag kang mag-alala. Hanapin natin ang mga veterinaryo para magtingin. Baka gumaling siya pagkatapos na. kung hindi siya makaraos. Baka kailangan nating isanla ang bahay. Bro. Huwag kang mag-alala. Bukas, uwi ako sa amin para makiusap. Baka makakahiram tayo ng konting pera para makarhouse. Shulan. Pasensya ka na. Hindi ako nagrereklamo. Dumating na ang pagkakataon para sa bahay. Jihua, labas ka. May magandang balita. Anong magandang balita yan at tuwang-tuwa ka? Sinasabi ko sa'yo, nagkaproblema ang babuyan ni Horong at balak niyang isanla ang bahay para makalikom ng pera. Ang babuyan at bahay na inaasam natin ay malapit nang mapasa atin. Ibig mong sabihin, Gagamitin ang perang nakuha deti. Sa pangalan ng mga magulang ko ilalagay. Makukuha natin ang babuyan at bahay. Ange Galing, malapit na tayong magkapera at makakaalis kahit saan. Napakasama na mag-intriga at desperado sila. Plano nilang gamitin ang perang nakuha sa iyo upang makuha ang titulo ng bahay at kapatan sa babuyan. Gaya ng inaasahan. Dahil ganun, ng keso,
Bakit hindi sila pabintangan? Kapag nakuha na ang pera, dukutin siya papunta na. Kung papasukahin lang natin sila, masyadong maluwag yan sa kanila. Paano gumanti sa taong nagnakaw ng gamit ko? Sa orihinal na nobela, si Chen Shulan ay labis na sakim. Marahil ay maaari itong pagsamantalahan. Mas mabuti, baliktarin ang sitwasyon sa kanila. Matapos ipuhunan ni Chen Shulan, magpapadala tayo ng magpanggap na malaking boss. Maglagay ng malaking order. Tagateo and I Chen Shulan nasa. Kung sa oras na ito ay may problema sa babuyan, mag-isip siya ng paraan para maglagay ng pera. Ayos ang paraan na ito para sa ganitong tao. Kailangan silang bigyan para maubos ang kanila. Hanapin tao na hindi kilala. Para tulungan akong gumawa ng peking titul, magagamit ko ng malaki ito sa tamang. Walang problema. Man. Binili ni Papa sa'yo bagong palda. Tingnan mo kung gusto mo ba. Maganda rin ang panlasa ng tatay ko. Pag sinuot mo ang paldang ito, ikaw ang pinakamaganda sa baryo. Simula nang malantad ang plano ni Chen Shulan laban sa akin, mas naging mabuti si tatay. Sayang, di na makita ng dati kong sarili. Papa, gustong-gusto ko ito. Salamat, Papa. Basta gusto mo. Kung gusto mo sa susunod, sabihin kay Papa, hindi na kita pagdududahan. Sige. Kahit na napakabuti mo sa akin, hindi na kita tatawag na tanga, Papa. Ay tong bata. Darating na SI Papa. Oras na, hindi pa nagluluto. Takot ka bang pakainin ako ng galing sa inyo? Papa, kakatapos ko sa pag-alaga ng baboy, hindi pa nakapagluto. Man, bilisan mo at paupuin si Lolo. Kung ako ang tatanungin, hindi mo dapat kinukonsinti ang mga lalaki. Ikaw ang nagbigay ng malaking anak na si Yang sa kanila. Isa kang biyaya sa pamilya ni Lauhe. Nagkaroon siya ng malusog na sanggol na lalaki. Sa tingin ko nakasuot siya ng berdeng sombrero, kawikaang sino para sa pagiging kinukulit. Nanganak siya ng malaki at malusog na batang lalaki. Sa tingin ko ay nakasuot siya ng malaking berdeng sombrero. Abala si tatay sa bukid ng baboy nitong mga nakaraang araw. Hindi sinasadya ni Kuya Rong na pabayaan ka. Ang extrovert mo talaga, tingnan mo. Kinikilingan ni Shulan sa iyo. Nang bumalik siya sa bahay ng mga magulang, nagmakaawa siya na paggamitin ipon upang mailigtas ang sakahan. Napakabait ni Shulan, tandang-tanda ko pa siya. Ang malaki at ang maliit na ito ay tunay na ipinanganak na may husay sa pag-arte. Tandaan mo lang iyan. Medyo nauuha. Uminom ng tubig, tatay. Wrong. Ang perang ito ay para sa kabaong ko't nanay mo. Kung hindi dahil kay Shulan nagmakaawa, hindi ko talaga ito ilalabas. Salamat tari, salamat kay Shulan. Anong ginagawa mo? Kuya Rong, hindi mo ba't ay deposito mo ang babuyan at bahay? Sa totoo lang, hindi dapat ganito ang usapan sa pamilya. Pero tingnan mo si tatay, inubos niya lahat para sa iyo. Hindi ba dapat bigyan natin siya ng kasiguraduhan? Tama ka, kukunin ko na ang titulo ng bahay. Nako. Yung titulo ng bahay ni tatay, mukhang mawawala na. Mukhang sa kalsada na tayo tatambay nito. Magaling ginawa ni tatay. Huwag kang mag-alala, man. Simula ngayon, hindi na kita pababayaan, hindi ko hahayaang masaktan ka ng iba. Papa? Kamusta na si Rong? Ganun pa rin. Sabi ng espesyalista sa hayop sa lungsod, kailangan bumili ng sobrang mahal na gamot. Kung hindi, tatagal lang ng 5 araw ang mga baboy. Kailangan talaga nating gumawa ng paraan ngayon. Ang dami na nating nagastos. Kung sisako tayo na yon, lugi tayo. Hindi sapat ang pera. Nag-pull out na ang partners, kinuha ang parte. Kakaunti ang natitirang pera natin. Piwit bang gamitin muna ang Elon? Pareho tayo ng naisip. May malaking kliyenteng bibili ng 500 baboy sa lungsod. 500 baboy? Ang dami niyan. Yung kliyente ay may restaurant business. Balita ko na ang reputasyon ng piggery ng pamilya He. Gusto nilang makipag-partner ng pangmatagalan. Kung di natin masupply, baka ibigay sa iba. Hayaan na lang, pasensya ang masabi natin sa malaking boss. Sandali, uwi ako sa bahay ng nanay ko at mag-isip ng paraan.
Ang dami na nating ibinigay, sayang naman kung susuko tayo. Kahit magpalimos ako sa kapitbahay, hahanap ako ng paraan para makapagpautang sa iyo. Salamat, Shulan. Tiyak na hindi ako makakagawa ng ganito kung wala ka. Pag pumirma ng kontrata, isasama kita para makilala ang boss. Kita Nathan mapipunta sa'yo. Bakit pa natin pinag-usapan ito? Kayong dalawa ang mag-asawa. Basta okay ka, okay na rin kayo. Ano? Ipangungutang mo ang maliit na bahay natin sa Kyoto at ibenta mo ang lumang florera na minana ko sa lolo. Hindi pwede. Yan na ang huli nating mahahawakan. Mawawala, malamang maging palaboy tayo. Tayo lang naman ang magpapautang sa bangko. Kapag kinuha na ng boss sa Hayes ang mga baboy, makukuha ang pera tapos pwede nang ibalik. Walang magiging pagkawala. Ano ba naman? Tama na yung pera. Kapag walang sakripisyo, walang makukuha. Si Herong, napakapaniwala niya sa akin. Kapag naibenta ang mga baboy, makuha pera, ibigay sa akin, abenta natin ang bahay at farma ng baboy. Pagkatapos, pwede na tayong tumakas. Ito yung gusto mong buhay, DBA? Sige, susunod ako sa iyo. Iwi na muna kayo. Ayusin natin ito kaagad. Pwede na tayong magkasama magpakailanman. Tumalis na. Gayon ay magandang araw. Lahat ng kagustuhan matutupad. Pera and I, Sean Shuan nandito. Isinangla nila ang kanilang ari-arian. Napabagsak natin ang mga walang hiyang yan hanggang sa wala na silang natira. Salamat, Kuya Limang. Karapat dapat lang sa kanya to. Ipangkain mo at ng mga tumulong na kapatid sa handaan. MGA kapatid naman tayo. Oh, di na ako magpapakipot. Hey man. Hindi ka naglilinis doon at nagtatrabaho. Bakit ka nakikialam sa piano ni Yang Yang? Care patapat copy. Shulan. Man, hindi maganda pakiramdam ni Tita Chen. Pwede bang wag na kayo magingay dito? Ano nangyari, Shulan? Pirong. Pasensya na sa iyo. Tapos na. Wala na ang pera. Ano nangyari? Ikwento. Pumunta ako sa baryo kanina at isa-isa kong nilapitan ang mga tiyuhin para makiusap. Sa wakas nakakautang ako ng konting pera. Akala ko makakatulong ako sa iyo pero sa daan pauwi na hold up ako. Wala na ang pera, hindi rin makita ng mga pulis ang mga tao. Huwag kang umiyak, ayos lang yan. Wala na ang pera, mag-isip tayo ng paraan. Ang kaligtasan mo ang pinakaimportante. Hindi pa rin ba nalulutas ang problema sa babuyan ni tatay? Sa palabas, mabilis na natulungan yung problema. Pero ayos lang, basta maganda ang ending. Pero, mukhang kinurakot ang pera ni Chen Shulan. Siguro kailangan niya ng pera. Mukhang oras ko na para kumilos. Ano na naman kaya ang plano ng batang ito? Tatay, nasa na yung sinaunang jade na iniwan ni nanay para sa akin? Matagal ko nang hindi nakita. Hindi mo naman siguro isinuko sa iba, di ba? Dahil alam ni Chen Shulan na mahalaga ang jade, tiyak ipapasa niya kay Huzihua para ibenta. Pagkatapos, ay report ko ito sa mga pulis. Nandyan lang yun sa kwarto mo, sa may drawer na may lock. Yung jade na yun, pamana sa'yo ng nanay mo. Huwag mo lang basta kunin, pag lumaki ka na ibibigay ko sa'yo yan. Sige na nga. May pamana pa pala ang bruha. Talagang nangangamba sila sa akin. Ito ang sinasabi ng batang iyon tungkol sa pulseras. Mukhang ito ay talagang mahalaga. Kung ay bebenta ito, makakakuha tayo ng pondo.
Nanawala na SI Chinsulan. Saan nga ba ang pulseras ko? Baka huling beses ko itong gamit, nakalimutan kong ibalik. Kasama pag nalaman ni tatay, malamang mapapagalitan ako. Ano nangyari sa'yo, man? Ako? Tiyang Chen, nawala ang bracelet na iniwan ng nanay ko sa akin. Dapat nasa drawer ng kwarto. Pero wala na sa drawer. Wala dito sa paligid ng bahay. Bakit ka kasi padalos-dalos? Pag nalaman ng tatay mo, tumagagalit siya. Naku, Tiyang Chen naman, pakiusap, huwag mo sabihin kay Papa. Paano ba yan, Tiang Chen? Hahanapin ko na lang pero siguraduhin mo na huwag magkalat kung hindi wala talagang tutulong sa'yo. Hulog-hulog ka talaga na tanga. Matagal ko nang ibinigay kay Zihua ang bracelet na iniwan ng yumaong nanay mo. Tingnan mo. Totu. Malaking halaga ito. Jinungki. Mali ang direksyon. Tama ang direksyon ko. May nagrekomenda na pumunta ako rito para magbenta. Pasok na. Ang lugar na ito ay sikat na black market sa kwento. Ginoong Kai, tingnan nyo ito. Magandang bagay ito. Maganda ang kalidad nito. Sabihin mo ang presyo. Mukhang magandang bagay itong alahas na ito. Ikananga, alam kong eksperto ka. 1,000 medyo maala. Kami ni Shulan, ilang taon na kami nag-ipon. 20,000 lang nakuha namin kay Hirong. Kung galam kyaw lang. Ikaw na, pero tandaan mo kamana ito ng pamilya ko. Siguraduhin mo naman. Gusto ko itong halaga na ito. Sedge, 6,000, dial na. Pupunta lang ako kunin ang pera. Woohoo! Hindi ito 6,000 lang, ito ay 60,000. Bilangin mo na. Sapat na, sobra na, sobra na. Ikapitong guro, sige na po sana ituloy ninyo ang inyong trabaho. Hindi na kita guguluhin pa. Alina ako. Kuya Rong, hindi ka mahal ang JD bracelet na ito. Hindi ba't pagbibigay ito ng pera sa kasuklam-suklam na lalaki? Sa kabila ng pagkuha, mas hahaba ang sentensya kung mas matagal ang parusa. Zian Gap, sinabi ng mga tao sa ibaba na nakita si Manman sa pintuan. Hayaan mo na siya. Dahil alam niya ang kasakiman ni Chen Shulan, alam niyang napakamahal ng dead bracelet at yak na ibibigay niya ito kay Huzihua para ibenta muli. Pagkatapos ay i-report ko ito sa Public Security Bureau. Ikapitong kapatid, pwede bang ipadala ang tauhan para magbantay? Kung walang panganib, hindi na kailangang magpakita. Walang problema. Mukhang nabenta ng mahal ang jade bracelet. Ngayon, pwede na akong pumunta sa pulis para ipagtanggol ako. Mas mabuti pang magdeposito sa bangko. Ikaw si Shulan, siya na hold up. Matalino ako. Naubos na batch ng karn mo. Nga, maganda ang kalidad ng kanin ng mga laging ubos agad. Nag-order na naman ako ng bago. Mag-order ako sa susunod. Hindi ba nasira ang farm ni Hirong? Ang bilis na ayos. Hindi. Ibig mong sabihin, yung mga baboy sa farm ni Herong ay hindi nagkasakit. Nga, naloko tayo NG tanga na yon. Bakit kaya yang inutil ay minsan mabait, minsan malamig sa akin, akala ko dahil sa bosi siya sa trabaho. Ngayon makhang. Pwede siyang matagal nang may kutob sa atin dalawa. Kang ganon. Yung pusa nung nakaraan, hindi pala aksidente. Anong gagawin natin? Paano kung malaman na hindi kanya yang-yang? Ay, saan ka natatakot yan? Nabenta na natin yung jade bracelet. Wala na kung kailangang pasayahin siya uli. Ako muna ang bahala.
Bihirang bisita. Bakit ka pumunta rito ngayon? Wala na akong ibang masabi, gusto ko lang sanang itanong sa'yo. Gusto mo bang ibigay ang sanggol sa iyong tiyan? Maghanap ng tatay. Isipin Montag. Paano? May koneksyon ka ba? Maghanap ka ng lalaki para sa akin. Hindi, paano mo nalaman na buntis ako? Huwag kang kabahan, wala akong ibang nakita. Ang totoo niyan, hindi ako nandito para ibunyak ka. Nandito ako para tulungan ka. Meron piggery ang pamilya ni Herong, pati malaking bahay. Basta maangkin mo siya, ang fitir ninyong mag-ina, di na problema. San ka pa makakahanap ng ganitong swerte? Kung hindi ako nagkakamali, asawa mo si Hirong. Huwag mo nang pakialaman ito. Pag nagawa na ito, bibigyan kita ng 1,000. Magaling, tinupad mo ang pangako mo. Pyrong Gu. Kumain ng higit pa. Siya na pala, kapatid na Rong. Gusto ko nang umuwi sa bahay ng mga magulang ko ngayon. May Molly, medyo nagiging masyadong maasikaso si Chen Shulan. Palagi siyang napakaasikaso bago ka man siya makagawa ng mali. May ginagawa na naman kaya siya? Hindi pa ako nakakita ng ganitong klaseng damit dati. May Molly, medyo masyadong maasikaso si Chen Shulan. Palagi siyang napakamaingat bago gumawa ng masama. May pinaplano na naman ba siyang kakaiba? Aron, bakit ka tumatakbo? Kuya Rong is I Wong widow. Ano bang ginagawa nayo? Ano? Hindi mo ba nakikita? Umalis ka na, huwag kang magulo. Aron, tuloy tayo. Umalis ka. Pagkapasok lang, sumugot ka agad. Sabihin mo, sino nag-utos ilagay ako sa pangat? Aaron, hindi ba sinabi mo na pumunta si Chen Shulan sa bahay ng magulang niya, kaya naghihintay sa'yo? Rong Kuya. Hindi ko akalain na meron kang relasyon kay Witwang Wang. Nagbabanat buto ako para sa pamilyang ito araw-gabi. Paano mo nagawa sa akin to? Si Hirong pala ay may relasyon kay Witwang Wang. Akala ka Uzi Hirong ay matino. Hindi ko akalain na ganito pala siya pag walang nakakakita. Anong nangyayari dito? Chen Shulan. Ngayon ang palabas na ito ay ikaw ang nag-ayos, dahil lang nakita ko ang iyong relasyon sa iyong ex-asawa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kuya Rong. Hindi ko inakala na ikaw ay ganitong klas ng tao. Ikaw na nga ang nagloko, pero ikaw pa ang nagpalit ng sisi sa akin. Oo nga, si Hirong araw-araw, akala mo ang bait-bait. Anong sinasabi niyang ganito, hindi talaga siya maganda. Nakumpirma si tatay na nahuli sa akto. Hindi yata, si tatay ay inisip si Chen Shulan na minamahal niya. Paano magkakaroon ng kinalaman sa balon na si Wang? Na-frame ba siya? Shulan, paano ka tinrato sa maraming taon? Nakita na ito ng lahat. Pera. Sa iyo iniiwan ang lahat ng gawaing bahay, ginagawa iyon tuwing may libreng oras. Pera ibinibigay sa biyenan taon-taon, higit pa sa mga kamag-anak ko. Paano magagawang ipagkanulo ka? Opo, Tita Chen. Si Papa laging nagre-request sa akin na magbigay sa inyo. Tuwing may maganda, binibigay niya sa inyo ni Yang Yang. Nagkasakit pero kailangan kong mangutang para magpatingin. Gusto mo bang umalis kasama si Tito Hu? Ayaw mo na ba kay Papa? Hindi nagsisinungaling ang bata. Si Chen Shulan talagang nakipagbalikan sa dating asawa niya. Kaya siya ang totoong nag-akusa. Baka nga, si Hirong ay talagang magaling kay Chen Shulan nitong mga nakaraang taon. Walang makapagsabing masama. Hindi ko na kaya. Memen. Alam ko hindi mo ako nagustuhan bilang inyong stepmother, at diretsahang sinasabi mong gusto mo kaming palayasin ni Yang Yang. Pero hindi mo dapat tulungan ang papa mo na siraan ako. Ate, patawarin mo si Mama. Kahit palayasin mo kami ni Mama sa bahay na, to, pwede lang ba? Hindi talaga gusto ni Manman si Shulan at Yang Yang sa araw-araw. Kirong, kung gusto mo ng diborsyo, diretsahin mo ako. Bakit kailangan mo pang isama si Manman para siraan kami? Anong silbi nito? Hirong, bilisan mo na at makipagdiborsyo kay Chen Shulan. Hindi pwedeng ang bata sa tiyan natin ay maging anak sa labas. Nabanti na NGA. Kawawa naman si Shulan, 2 beses na hindi natiyak. Herong, nagkamali ka ng oras sa pagiging matalino. Sige Nana. Magdiborsyo na tayo. Kapatid na Rong.
Wala akong gusto. Si Yang Yang lang ang inaalala ko. Ayokong magdusa siya kasama ang madrasta niya. Shulan, napakabait mo. Bakit hindi mo tanggapin ang pera? Deserve mo. Nga, Shulan, kung ako sa'yo, siguradong bubugbugin ko ng husto ang buntis at mapangalo niya na mag-asawang yan at ipaparada ko sila sa mga lansang. Mahirap din ang pinagdaanan ni brother. Kailangan din niyang suportahan si Manman. Kukunin ko ang mas kaunti. Hanggat kaya kayo pang mabuhay. Grabe si Chen Shulan, ang kapal na mukha. Hindi pwede. Pero Chen tita, hindi ba sinabi mo na anak ni Uncle Hu si Yang Yang? Kailan kayo sinabi yun? Huwag kang mag-imbento dito, Herman. Ano? Hindi anak ni Hirong si Yang Yang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Totoo lahat ng sinabi ni Manman. Nayon ko lang nalaman. Anak and I Chen Shulan si Yang Yang K dating asawa Hu Jihua. Para kay Yang Yang, hindi ko sana sasabihin. Pero hindi ko inaasahan si Chen Shulan. Natakot mabunyag ang sikreto, tinulungan ni Wang ang Udowa ipahamak. Pinakamalupit talaga ang puso ng babae. Oy Rong, kung gusto mong magdiborsyo, pumapayag ako. Pero bakit mo ako sinisiraan? Kami ni Hu Zihua ay walang kasalanan. Pero ikaw at SI Wang ang gudawa. Ang ginawa niyo ay sobra na. Ito ba ay gawa-gawa lang ni Hirong? Pwede rin yan. Kanina nahuli si na Hirong at ang biyuda ni Wang ng mga tao. Nahuhuli ang magnanakaw kapag may ebidensya, nanghuhuli ng nagtataksil kapag may Mais Pantoka. Hirong. Lalaki, gumawa ng bagay, aminin mo. Kung di mo aminin, sige lang, pero binabastos mo pa asawa mo't anak mo, sobrang walang hiya. Salamat sa inyong lahat ngayon. Kung hindi dahil sa inyong tapang na magsalita. Baka kaming magina, magpakamatay na lang kaming gayon dito para patunayan ang aming kasinungalingan. Wala yon, nagsasama para sa katotohanan, hindi pagkakaibigan. Inoseni? Hindi naman siguro. Sino ka BA? Ang mga nangyayari sa amin, anong pakialam mo? Arong, lumabas na ang resulta ng DNA test. Areho ang resulta. Problema ito. Naku, kailan siya nagpad na test? Ito. Kinutusan ko ang kaibigan ko na gawin kami ni Heyang ng DNA test. Kung talagang wala kang relasyon kay Hu Zihua, siguro hindi mo rin mamasamain na ipakita sa lahat ang resulta ng DNA test na ito. Power. Kirong. Si Yang Yang talaga ang anak mong tunay. Ginagawa. Anong mukha niya na ihaharap niya sa mga tao dito sa baryo? Kapag lumaki na siya. Anong mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinagdudahan ng sariling ama ang dugo niya? Kirong. Nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo bang pakawalan si Yang Yang? Nakikiusap ako sa'yo, Kuya Rong, nakikiusap ako. Nga, anuman ang mangyari, ang bata ay inosente. Naku, pagkatapos nito, sigurado akong si Yang Yang ang magiging usap-usapan ng bayan. Nakakaawa talaga. Grabe, alam ni Chen Shulan paano ilihis ang usapan. Nakakamangha paano niya masteri ang modernong PUA tactics. Hindi pwede iraw. Pero Tita Chen, ang papa ay nagpagawa ng DNA test para lang patunayan ang pagkatao ni Yang Yang. At Yuatia. Tingnan mo ang ulat ng DNA test, hindi mo na siya ipagkakalat sa labas, di ba? Tama, nakikita ay paniniwala. Matagal na ang samahan namin ni Yang Yang. Mas gusto ko pa kesa sayo na si Yang Yang ay inosente. Kaya ginawa ang test na ito. Para patunayan ang kalinisan ni Yang Yang. Pero. Ano Biek, paano ko ba may pipigil si Herong? Tita Chen, pinipigilan mo si Papa. Ayaw mo bang patunayan ang kanyang kalinisan, di ba? Hindi ako. Kung ganon, tatay, buksan mo na ang ulat ng DNA test. Pagsabay-sabay nating makita ang kalinisan ni Yang Yang. Ayon sa pagsusuri ng aming sentro, Walang relasyon magamasina Hirong e Yang. mukhang si Chen Shulan ang manloloko. Napagbantangan sa Hirong. Chan Shulan. Ano pa ba ang masasabi mo ngayon? Kirong. Gusto mag-divorce? Sadye, pumapayag ako. Si Yang Yang talaga ang tunay mong anak. Ikaw at mga kaibigan mo, pekin ang DNA test para si Rain pangalan ko. Pekin ang DNA test? Hindi NGA. Kika. Ikaw at si Wang na biyuda, matagal na ba kayong magkasama? Kaya ginawa mo ito ngayon para makahanap ng dahilan na iwanan ako, di ba? Kung hindi ko lang alam. Nawala naman talagang DNA testing sa lugar natin,
Baka hindi na ako mapatunayan na wala akong kasalanan. Papa, anak mo rin ako. Huwag mo kaming talikuran ni Mama. Ang alam ko ang ENA test ay sobrang mahal at ginagawa pa sa ibang lugar. Bakit biglang meron SI Hirong? Kung tutu NGI to. Ang plano ni Hirong ay napakadelikado. Biti na lang, hindi alam ng mga taga-baryo ang tungkol sa mundo kaya hindi sila sigurado sa tunay o fake ng DNA test report. Chen Shulan. Matagal na kitang pinaghihinalaan. Sa Hong Kong ginawa ang test na ito. Lumantat ka dahil sa pagpapanggap na binebenta mo ang pag-alaga kay Manman. Napakadea. Memen. Memen no naman. Ikaw talagang pasaway, bakit palaging sinisira mo ang plano ko, papaluin kita? Sino si Chen Shulan? Tamang-tama ang dating ng pulis. Mga tiyong na pulis na wala ang pulseras na pamana ng nanay ko. Sabi ng tatay ko, mahal daw to. Huwag ka nang umiyak, ikwento mo ng maayos, tutulungan ka ng mga tsong. Hey police. Anong pakay ninyo? May nag-report na nawalan ng Jede na pag-alaman namin na nasa kamay ni Hu Zihua ito. At ibinenta ito, sabi ni Hu Zihua na galing sa'yo, yung pulseras, totoo ba ito? Hindi, wala akong ginawa. Kuya Pulis, ibinenta ni Hu Jihua ang pulseras na iniwan ni Mama sa akin. Ilang taon ba ang parusa dyan? Ibinenta Uzi Uaja de bracelet sa alag. Malaki iyon na pagnanakaw. Pwedeng makulong ng hanggang 0 taon. 10 taon? Pagtapos nun matanda na. Shulan, tulungan mo ako, ayokong makulong. Tita Chen, nawala ang pulseras na iniwan ni Mama sa akin. Nasa drawer yun dati, pero wala na doon ngayon. Wala rin sa paligid ng bahay. Hoy, bakit ka ang sloppy? Kapag nalaman ito ng tatay mo, magagalit siya. Tita Chen, nakikiusap ako, huwag mong sabihin kay Papa. Naku, ang batang iyon, sinadya niyang banggitin ang pulseras sa harap ko. Kailangan kong humanap ng paraan para maalis ang sisi. Ang pulseras ay ibinigay ko sa kanya, pero hindi ko naman sinasadya. May iniwan din katulad na pulseras ang pamilya ko. Si Hu Zihua may cancer na, walang pera sa paggamot. Dati kong asawa, hindi ko matis. Sobrang nagmamadali ako. Nagkamali ako sa pagkuha ng pulseras. Oh, nagkamali ka lang pala ng pagkuha. Nagkamali ako. Hindi sinasadya ni Tita Chen, Manman. Didin ko na ibalik agad ni Tito Hu ang pulseras sa'yo. Pero tita, gusto mong dumiretso at suntukin ako kanina. Si Auntie Chen medyo nagmadali kanina. Sorry, Manman. Pulis, hindi ito pagkakaintindihan. Palayain si Zihua at tiyak tutubisin niya ang pulseras. Sandali. Kung nagkamali ng kuha. Tita Chen, ilabas mo na yung pulseras na kamukha. Hindi ko matandaan kung saan ko nilagay ang pulseras. Kapag umalis na ang mga pulis. Tita Chen, pwede ka bang tumulong maghanap? Ay Tita Chen, hindi ako tututol, pero gusto makakita ni Police Uncle ng kamukhang pulseras. Saka palang pagpapalaya kay Hu Jihua, di ba? Kailangan namin ng ebidensya. Ikaw na maghanap ng pulseras. Sige. Chen Shulan, punta ka na. Bakit di ka pa pumunta? Gusto mong samahan kita? Alis na ako ngayon. Tita Wang, huwag kang umalis. Yung sinasabi mong skandalo tungkol sa tatay ko di pa tapos. Kuya Police, ano nga ba hatol sa pangangaliwa? Kung totoo, lasciviousness, cet enculon. Kung hindi totoo, kaso paninirang puri, may parusa. Oh, page taon? Huwag niyo akong hulihin. Amin na ako. Si Chen Shulan ang nagbigay sa akin ng 1,000 para siraan si Herong na may relasyon kami. Talagang traidor. Siya ang may kasalanan pero tinatangka niyang sirain si Herong. Hindi siya sinasaktan ni Herong. Kadri. Narinig kong sinasaktan niya si Manman. Talagang hindi siya mabuting tao. Chen Tita. Nasaan ang pulseras? Pasensya na, hindi ko maalala kung saan ko nilagay ang pulseras. Ganito man, palayain muna ng pulis si Ongko Humo. Sigurado akong mahahanap ni Tita Chen ang pulseras. Tika NGI. Nagpapanggap pa kayo diyan mga taksil. Una. Wala kaming ganitong klaseng babae sa bayan. Ano bang ibig niyong sabihin diyan? Manny, ano bang pinagsasabi mo sa kanila? Sinabi ko na hindi ko naman sinadya.
Hay, nagpapanggap ka. Inamin ni Widawang na binayaran mo siya para siraan si Horong. Palisin. Palisin. Tama na, batas hindi kumikilala ng damdamin. Kung wala kang maipakita na bracelet, kailangan kitang dalhin. Huvak, Horong, parang awa mo na, tulungan mo ako. Sinisi si Manman ng pagnanakaw ng binebenta ang pulseras ni Manman. Iniutos kay Emares Wang ipahamak. Konti lang ba ang masama mong ginawa? Lahat ng ito ngayon ay bunga ng sariling gawa mo. Alina. Litlo Himanman, sa wakas na ipaghiganti na kita, ang kapalaran mo ay nagbago na dito. Mula dito magbabago na ang landas mo. Papa, anong araw ngayon? Ang daming masasarap na ulam at may cake pa. Birthday ni Manman ngayon, nakalimutan mo ba? Ate, walang pagmamahal sa bahay na ito at walang taong itinuturing akong pamilya. Pwede bang ikaw na lang ang mabuhay para sa akin? Nakalimutan. Hindi ko naman talaga nagdiwang ng kaarawan mula pagkabata. Palagi mong naaalala lang ang kaarawan ni Hayang. Sorry Manman, sa simula kasama ko si Chen Shulan para may mag-alaga sa'yo. Pero di ko alam kailan nagsimula ang maling pag-intindi ko sa'yo na lumalim. Hanggang sa pandidirihan na kita. Papa nagkamali sa pagkilala sa tao. Ano pang silbi ng taos pusong paghingi ng tawad kung hindi na maririnig ng bata na inasahang makakarinig nito? Pinapangako ni Papa sa'yo na mula ngayon dobel ang alaga ko sa'yo at walang kondisyong magtitiwala sa'yo. Papakain tayo. Gutom na ako. Halika, Man. Kung gusto mo, kain ka pa. Man. Kasalanan ko lahat ng nangyari. Sa buhay na darating, gagawin ni Papa ang lahat para bumawi sa iyo. Roy kuya, dumating ka na. Ikaw ba ang nagligtas sa akin? Alam ko na ang pagkakamali ko. Alam ko talagang nagkamali ako. Nandito ako para ihatid ang hatol ng diborsyo. Chen Shulan, mula ngayon wala na tayong kaugnayan. Hirong, kailangan bang ganito kalupit ang gawin mo? 7 taon na akong sumunod sa'yo. Sa 7 taon, inalagaan kita at si Manman. Sumunod ka ba sa akin ng 7 taon? O niloko mo ako ng 7 taon? Wala rin akong magawa. Kung nag-propose ka mas maaga, hindi sana ako napilitang pakasalan si Hu Zihua at hindi ako mapunta sa ganitong sitwasyon. Chen Shulan, huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang totoo. Noon, inis ka sa aking kahirapan. Hu Zihua. Yan ang asawa na pinili mo. Lahaing ito. Ikaw ang may kagagawan. Hindi Rongji, hindi ganito. Hey kita Hirong. Ikaw na walang kwentang tao. Hey kita. Papa, Nandyan na ang hatol ng diborsyo. Naibigay na ni Papa kay Chen Shulan. Nakuha ng lola niya si Hiyang. Wala na tayong koneksyon sa kanila pagkatapos nito. Mabilis ka sa desisyon gayon. Dahil sa pagpapayo mo kay Papa, natuklasan niya ang problema kay Chen Shulan. Hindi lang naligtas ang Piggery, kumita pa sila ng malaki. Ito'y binili ni Papa para sa'yo gamit ang kita, ang unang bahay mo sa syudad. para sa akin ang bahay na ito. Ngayon, isa ka ng may sariling bahay. Maganda ang lokasyon nito, pwede ka pang kumita sa renta bilang dagdag kita. Yes, may bahay na ako, isa na rin akong taong may-ari ng bahay. Sa hinaharap, magiging mayaman na may-ari ng bahay. Mga 1,980 halos lahat ay ginto, damit, real estate, stock market, aksusuri na antigo. Sabihin kay tatay. Tatay, gusto ko sanang bumili ng mas maraming bahay. Parami ng parami ang tao sa bansa ngayon, kaya mas malaki rin ang pangangailangan sa mga bahay. Habang mura, bili ng madami, tiyak tataas ang halaga nito sa hinaharap. Oh, sige. Lahat ng sinasabi ni Manman susundin. Ang nanalo na ikatlong pagkakataon sa Dragon Country Design Award ay ZMS He-Man.
Ms. He. Bilang isang designer, 3 bises ka nang nagwagi sa Design Award. Pagkatanda mo, inako mo rin ang posisyon bilang chairman ng Yingman Group. Sa loob ng 8 taon lamang, napasikat ang Yingman at naging nangungunang kumpanya sa fashion sa Dragon Country. Pwedeng ipakilala mo sa amin ang sekreto ng iyong tagumpay? Ang narating ko ay hindi ko makakamit kung wala ang libo-libong beses na aking personal na pagsisika. Hindi ko talaga kayang mawala ang suporta ng mga pamilya at kaibigan. Ang tatay ko, si Hirong, ay nagbigay sa akin ng walang kondisyong tiwala at pampalakas ng loob. Hindi ganito, hindi ganito. Ako ang tunay na mayamang misis. Ako ang mayamang misis. Tingnan mo ako. Ako ang mayamang misis. Tingnan mo. Ako ang mayamang misis. Ako ang mayamang misis. Aha. Tara, kahit ano nararamdaman mo sa nanay mo, wala siyang kasalanan. Palalayain siya ngayon, kailangan natin siyang sunduin. Hindi ako pupunta. Kung hindi dahil sa kanya, ako na sana ang anak ng pinakamayaman sa Guang City. Kung hindi kayo nakulong, hindi sana ako minaltrato ni Lola ng maraming taon. Wala pa akong makain. Tara na, anak! Ako ang asawa ng pinakamayaman. Nabalif ka ba? Umalis ka. Shulan! Ang anak ni Daddy, Manman, ay lumaki na. Lalong gumagaling na siya. Dahil sa tiwala ni Papa. Hindi, madiskarte si Manman. Ikaw ang nagdala kay Papa hanggang ngayon. Kung hindi dahil sa mga ideya mo sa disenyo at sa puso mo. Pa. Hindi ka ba nagtataka kung paano ko nalaman ang marami tungkol sa disenyo? Noong panahong iyon, bata pa ako. Pero ganan ka katawala sa akin. Ni minsan hindi mo ako pinilit mag-aral sa paralan, pero bakit nga ba ganito? Ah, wala namang halaga. Tignan mo, 15 quadrangle na binili ni tatay para sa iyo. Dagdag pa, bibilhin niya ito taon-taon. Pagdating ng panahon, may pinakamaraming quadrangle sa Kyoto. Tay! Alam mo na ba ang totoo? Ano ang alam kayo? Na alam mong hindi mo ako totoong anak. At hindi rin ako taga sa panahon ito. Hindi ganyan, man. Ano man ang mangyari, anak pa rin kita. Tay, sasabihin ko ng totoo. Ako'y isang estudyante ng disenyong naglakbay mula sa hinaharap ng ilang dekada at may kakayahan makita ang bagay sa hinaharap. Kaya't lagi kong nadiwasan ang mga plano ni Chen Shulan. Natulungan ko rin kayo, Tay, tungo sa tagumpay. Sa mundo kayo, hindi ninyo natuklasan ang plano ni Chen Shulan at si Xiao Himanman. Ay napilitang mapakamatay sa pamamagitan ng pagkahulog. Ay Kao. Minala si Chen Shulan at namatay dahil sa lason. Hindi, man. Ikaw ang anak ko. Magkapareho kayo ng mga nakagawian sa pagkain. Kung gusto mo, kain ka pa. Mahilig kayo sa sitaw. Pagbalik bahay, tanggal sapatos, higa sa sofa. Mahilig magtapak sa poodle pag umuulan. Ikaw ay man. Hirong, sinasabi ko ito para makita nyo ang tunay ninyong anak. Ang munting lalaking iyon ay hindi nakalimutan ng kanyang ama. Mabuti. Nakikita kayo. Ngunit mula simula hanggang noon pa man ay tinuturing na kitang anak ko, Iman. Tungkol naman kay Manman. Pagkatapos kong mamatay, hihingi ulit ako ng tawad sa kanya. Pasensya na, Manman. Lalaking lalak, simula na yan. Hindi ko makakalimutan ang kaarawan mo bawat taon. Manman, huwag kang mag-alala, hindi na kita pababayaan mag-alala para sa akin. Hindi ko rin hahayaang saktan ka ng kahit sino. Mula na yan, may sarili ka ng bahay. Maganda lokasyon ng bahay, pwede kang mangolekta ng renta at kumita ng dagdag. Alam kayo na, Tati.